totally masasabi na ang COVID is negative, di ba? So kagaya ko, isang OFW, dahil kay COVID, ayan, di ba? Nag-explore kami ng something different. Though matagal na rin naman namin, syempre, bawat isa sa atin, nangangarap na magkaroon ng negosyo. Pero dahil nga in and out pa ang pagbabag ko noon, so syempre puro pangarap lang muna, di ba? So though nag-iipon na, pero talagang dahil nga hindi matututukan, so talagang matagal na pangarap pa na naging negosyante po kami. So dahil nga po kay COVID, ayan, thank you COVID, ayan, di ba? Dahil nga isa talagang naging realidad na ang pangarap namin na maging isang entrepreneur. But anyway, I'm so thankful dahil po of all the posting po kay Facebook, ayan, di ba? Kay Unified po kami napadpad dahil po talagang bukod sa medyo that time, alam naman natin lahat hindi handa kay COVID. So syempre kami po, isa po kami doon. Isa limited ang budget namin. Pero dahil nga po very affordable nga dahil considering one-stop shop na po itong negosyo natin is kinuha na agad-agad namin. Yan. Kagaya ni Ma'am Rachel, agad-agad nagdidesisyon na. So dahil ang opportunity talagang andyan lang yan, ikaw na lang ang pipili. At nung nalaman po namin na maganda naman ang business concept at legal, moral, ethical ang Unified at andun po siya sa talagang negosyo na gustong-gusto namin. Hindi na po kami nagpatumpik-tumpik. Ayan, di ba? So right there and there after po ng presentation sa office, nagpunta kami, nag-franchise na po agad kami. So it was after 2 months, nagdagdag po kami ng additional account. So under the name naman po yan ng aking husband. Ayan, di ba? So then tuloy-tuloy ang pag-aaral. Ayan, so ito po, isa po ito sa mga chinaga kong aralin, di ba? Ito pong technical web tool orientation. So dahil po sa tuloy-tuloy na pag-aaral, dahil syempre nandito naman tayo sa bahay, negosyo na natin to, di ba? So kailangang aralin. Hindi lang technical, pati po yung mga marketing strategies, special trainings na talagang readily available naman po sa each and every franchisee po sa ating company, di ba? So tuloy-tuloy, then yung tampo, November, yung 11, 2020 last year, nagkaroon po kami ng gift again sa amin pong sariling mag-asawa. So pikit mata, binenta po namin yung aming sasakyan. Ayan, di ba? So kasi nakikita naman namin is talagang nagde-depreciate na siya and hindi naman namin masyado magamit since talagang limited naman yung galaan and of course limited din ang budget for galaan, di ba? So talagang nag-isip na lang kami ng talagang tamang desisyon. Ayan. So binenta namin and yung pinagbentahan ay hindi naman po napunta sa wala. Dahil po nag-add on pa kami ng additional branches kay Unified. So 6 more accounts po. So ngayon po ay meron na kaming 8 accounts. Ayan, dahil talagang in-embrace namin ang 100% po ng income potential ni Unified, di ba? So dahil nga buo naman yung bayad, di ba? Hindi naman na 50-50 or 20-80, di ba? So kailangan 100% i-embrace natin ang income potential ni Unified, di ba? So kami po ngayon is we're practicing the services and the sharing incentive na binibigay po ng company. And talagang thankful and blessed po dahil po through Unified napahaba namin po whatever resources na meron kami sa ngayon. Ayan, di ba? So ngayon po, ito po, isang step po to after franchise. Ayan, di ba? Aralin natin ang ating negosyo. Dahil sino pa ba ang magmamalasakit kundi po tayo, di ba? So ayan, ito po, one step ahead. Ayan, technical web tool orientation. Ayan, di ba? So ito po, ang topic po natin is what's next after franchise. Ayan, di ba? So again, congratulations. Ayan, di ba? Sa mga new franchisee, ito po ang dapat nating tandaan once ikaw ay nag-franchise na. So sa mga luma-luma dyan, kung ikaw ay wala pa nitong mga detalyeng to, so kailangan gawin mo na dahil napaka-importante nito.
So kailangan we have a notebook where your details are written. Ayan, di ba? So anong details? Of course, details about your business. Ayan, di ba? So mamaya i-discuss ko kung ano nga ba itong mga detalye na to na kailangan nating i-take note, di ba? So number 2, have a valid active email address which you still know the password, di ba? So of course, valid nga, active naman, pero nakalimutan mo si password. Ayan, syempre, paano mo maa-access? Dahil every now and then, merong mga email messages ang ating pong company. Especially po, yung pong mga verification, yung mga security features ng ating system. Ayan, di ba? So, yun po yung isa po doon, yung once na ikaw first time mag-activate or mag-access ng iyong system, meron kang matatanggap na click to activate a device, di ba? So, yun po yun, wag kang magpapanik na hindi mo ma-access ang iyong system dahil po, as easy as i-check mo lang ang iyong email. Ayan, di ba? So, may i-click ka lang doon, click to activate. Ayan. So from there, ma-access mo na ang iyong system sa iyong device. Ayan, di ba? So nasabi nga natin kanina, pwede nating ma-access ang ating system in unlimited device, pero one at a time. Ayan. So yung po yung security features na yon na yung binigay po nating registered email address, doon po lahat ipapadala ni Unified ang mga verifications, mga security features, yung mga generated receipts, ayan, yung mga update. So kaya kailangan is it should be valid and active and you know the password. Ayan, di ba? At kung ikaw ay wala namang email address, ayan, di ba? So create lang ng email address, napakadali naman. So much better specifically kay Unified dahil alam mo baka mapuno ang inbox mo. So maganda separate na rin ang iyong personal at business email address. Yan, di ba? And again, don't lose your registration details dahil dyan nakasalalay ang iyong kita. So, paano mo maa-access ang system kung hindi mo alam ang iyong mga registration details? Ayan, di ba? And of course, yan, di ba? Kailangan nating i-familiarize ang ating system, di ba? So yan po ang importante dahil kung hindi natin alam kung paano natin i-access, kung paano tayo mag-transact, so wala tayong kikitain, di ba? Ayan. So ayan, congratulations po sa lahat. Ayan, di ba? So for you franchisee, congratulations. Ayan, nakuha mo na ang negosyo na ikaw ay kikita at kikita, di ba? So talagang magandang decision yan dahil ito ay a global business for a global community. And of course, congratulations din kay sponsor. Ayan, di ba? Dahil at least nakapag-share ka na naman ng iyong blessing, di ba? And of course, talagang nabiyayaan ka na naman ng incentive from Unified. Ayan. So ito po, ang i-discuss ko is yung mga details na kailangan mong i-take note. Ayan. So once after nagbayad ka, ay sasabihin na ni sponsor, ayan, activated na ang iyong account. So ayan po. So once activated, kailangang bigyan ka na ni sponsor ng registration code. Ayan. So registration code starts with the letter G and proceed with 7 digits. Ayan, di ba? So always start with letter G yan. But I guess yung pong ating eCash Pay Center na 75,000, hindi po letter G ang start yan. So medyo si Ma'am Marilyn Gilo, ayan, iba na ang kanyang registration code since siya po ay eCash Pay Center owner na, di ba? So isa po na kailangan pa nating tandaan, ito po is makikita natin sa ating pong version 3. Ayan, account number. So importante po ito. Kung ikaw ay magfa-fund request, ayan sa ating version 3. And then ito po, username. Ayan, so ito po yung ating gagamitin para po makalogin sa ating pong system. So ito po, meron ding login password. So ito po, wag na wag kalilimutan. Ayan, so ito po mga default, ang default po dyan is yung login password. So yung pong ating username, once ito po ay naibigay na sa inyo upon registration, ay lifetime username mo na ito. Ayan. So ito pong mga susunod, mga default lang yan. So ikaw po ay may pagkakataon o at your preference, pwede mo itong baguhin. Ayan, di ba? So transaction password, ayan, default items 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4 pound sign. So ito po ay ginagamit pag ito po ay i-enter mo ito bago mo i-confirm for each and every successful transaction na gagawin mo. Yan. So hindi magpo-proceed ang yung sa transaction once hindi ka nag-enter ng iyong transaction password. And take note, ayan, di ba? So ang transaction password is only applicable po sa atin pong version 1. Ayan, di ba? So ayan, medyo sa mga hindi po mga bago dyan, yung mga bago nating franchisee, medyo nalilito pa yan, di ba? So sa atin po, transaction password is for version 1 at ito pong transaction PIN is for version 3. Ayan, di ba? So transaction password, combination of letters, numbers, and symbol. Ayan. Ang transaction PIN naman for version 3. Yan din po, ayan naman po yung atin pong i-enter for para po mag-proceed po or maging successful po ang atin pong mga transactions. Ayan. So, it's a 6-digit number. Ayan, di ba? So, bibigyan din po tayo niyan, default yan. Kung medyo nakalimutan po yan, punta lang po tayo sa atin pong sa settings po ng atin sa loob po ng ating system. So doon po tayo pwedeng magbago ng mga login password, transaction PIN, email address, ayan, di ba? So ayan, so sa mga hindi po medyo nalilito pa, transaction password is for version 1. Transaction PIN is for version 3. Ayan, di ba? So malinaw ba, Sir Jimmy? Ayan, di ba? Malinaw So, na malinaw, madam. So, after nyo malaman ng iyong mga details, ayan po, so ilista nyo na yan na once na ibinigay na sa inyo ni sponsor. Ayan. So, ito po, susunod is yung pong ating initial guidelines to help you in doing the business. Ayan, di ba? So, paano tayo makakabawi? Paano tayo kikita? Siyempre, kailangan natin gawin ang negosyo, di ba? So hindi po to, ang negosyo po natin ay hindi kikita kung hindi po tayo mag-aaral at hindi po tayo kikilos, di ba? So most likely yung mga ganung klaseng negosyo ay mga scam, di ba? So una muna may effort. So after mag-effort tayo, mag-aral, mag-effort, ayan, here comes yung earning po, it will come eventually, ayan, di ba? So again, kailangan po natin to access our e-cash system. So syempre, pagkabayad mo, nakuha mo na yung mga detalye. So para ma-check mo kung talaga bang activated na ang iyong account, ayan, so i-access po natin ang ating e-cash system. So to tell you, meron po tayong dalawang version ng system. So it's version 1 and version 3. Ayan, di ba? So ito po, para po ma-access, ano nga ba yung version 1 and version 3? So ang version 1 po is dalawang ways of accessing. So it can be mobile application or web tool. Ayan, di ba? So pag gagamit tayo ng web tool, ng mobile application, no? So para po ma-access, so unang-una kailangan natin munang i-download ang ating pong Unified Products and Services na application. So sa Play Store, ayan, di ba? So kung so ito po actually ang atin pong version 1 is accessible lang po pag ikaw ay naka-Android. So sa pag iPhone, so pasensya na po, it can only be accessed po sa atin pong web tool. Ayan, di ba? So medyo yayamanin ka, web tool ka muna, di ba? So ayan, kung ang ating pong version 1 naman, kung gusto nating i-access, so via web tool, so kailangan po nating gumamit ng browser. Ayan, it can be Chrome, Google, or Explorer. Ayan, sa mga Android. Pag sa iPhone naman, Safari. Ayan, di ba? So i-access natin via browser. So then i-type po natin sa address box yung pong URL https://secure.unified.ph. So ako po nagagawa ko naman secure.unified.ph naman, nagpo-proceed na rin naman po without the HTTPS. Ayan, di ba? So maybe if first time type po natin yung buong yan. So once na naka-login na tayo, next time we can just type secure.unified.ph. Ayan, di ba? And then yung version 3 naman,
So ito po, we can access via browser only. Ayan, di ba? So type lang po natin https://online.unified.ph. Ayan. So what is version 1? So version 1 po most likely yan po. Bakit nga ba nagkaroon ng version 1 and version 3? Ayan, di ba? So nagkaroon po, before version 1 lang po ang meron tayo. But since it was last year, August 2020, though it's pandemic, nagkaroon po ng partnership agreement ang atin pong company, Unified, with Bayad Center. Ayan, di ba? And to tell you, Bayad Center is around mga 2,000 billers po yan. So talagang, though before pa lang, bago pa mag-partnership, may mga billers na rin po ang ating version 1. Pero po, nang nagkaroon na po ng official partnership ang Bayad Center with Unified, so yung pong 2,000 billers na yon ay talaga pong ini-incorporate na po or na-incorporate na po sa ating pong system. So para po hindi po medyo maapektuhan ang ating pong ibang services from version 1 ay nag-create po tayo ng version 3. Ayan. So doon po talaga wino-work out ang full billers lang po ng Bayad Center. Ayan, di ba? So kung kayo po ay mostly bills payment ang atin pong i-transact, so pwede po na yan sa version 3. Doon po marami ang billers. Pero po, meron na rin pong meron pa rin pong pailan-ilan sa atin pong version 1. Ayan. So from version 3, ang access po natin diyan is yung pong billing, bills payment and loading. Ayan, di ba? So doon po tayo makaka-access. And from the version 1, so the rest of other services. Pero meron pa rin po diyang loading and bills payment. So ito po ang magiging insura po ng atin pong mobile application po sa ating version 1. So ayan, so ito po yung hahanapin natin sa Play Store. So once na-type po natin yan, yung Unified Products and Services. So ayan, kung ikaw ay first time, of course, makakalagay dyan install. Ayan, di ba? So install lang po natin yan. Once after install, so mag-pop up na yan yung open. Ayan, so ayan po. Once fully installed na siya, magkakaroon po tayo ng icon sa atin pong cellphone. Ayan, di ba? Ito po yung pong sa bandang kanan. Yan po yung icon na each and every time po na i-access natin si mobile app, Unified through version 1, through mobile app, yan lang po ang atin pong i-click. Ayan, di ba? So kung web tool naman po, version 1, gaya ng nasabi ko, type lang po natin yung secure.unified.ph at yan po lalabas yung atin pong login page. Ayan, di ba? And then, pag version 3 naman, online.unified.ph, ayan po ang lalabas na login page. Ayan, di ba? So, ayan po. Once po nag-access po tayo, gusto nating i-access si version 1 through mobile app, o i-click lang natin si icon sa ating pong cellphone. Ayan, lalabas na po ang atin pong login page na ganyan. So, makikita natin, meron po siyang part na username, password. Then, so, yan po natin ipatype lang yan. Then, click login. Ayan, di ba? So, then sa baba po, meron po tayong online support. Ayan, di ba, yung red. So yan po, yung online support, pag clinic po natin yan po ang way para po natin makausap ang atin pong customer support. So each and every concern we have, ayan, di ba? Diyan po tayo mag-click. Diyan po tayo magke-create ng concern kay CSR, di ba? Then next is yung pong forgot password. Ayan, so di ba kung ikaw medyo siguro maraming accounts na or medyo nakalimutan mong uminom ng Arctic Sea, ayan, medyo makakalumitin, ayan, pwede naman nating ma-access uli ang ating pong or ma-change password kung nakalimutan mo. Click lang po natin yung forgot password and then check your email for further instruction from Unified. Ayan, di ba? Then next, yung create dealer account. Ayan, so sa mga bago dyan at hindi pa tinuturo or yung mga hindi pa tinuturuan ni Upline kung how to do this. So wag na wag po muna natin yan i-access. Ayan, di ba? So dahil pag in-access mo yan, pag nagkamali ka, magbabayad ka, di ba? Ayan. So wag muna natin. Once hindi ka pa binigyan ni Upline ng Go Signal to access that link, di ba? So yan po kasi yung paggawa ng account sa Unified.
So then yun po, yung after niyan sa baba, yung sign in using Facebook. Ayan. So usually po yan po ginagamit natin when creating po yung ating po mga retailers. So yan po yung gagamitin natin. So then nakikita nyo, click here to download Unified Offline Loading and eCash to eCash. Ayan. So meron din po tayong loading na offline. So Unified Offline Loading. Ayan, di ba? So yan po yung parts ng ating login page sa ating pong mobile application. So ayan naman po. So sa atin pong dun po sa ating web tool, ayan naman po. So ganun din naman po, secure.unified.ph, so may login page din po dyan. So same thing, type lang po natin yung atin pong username and password. And then ito po yung sa atin pong web tool. So yan po, na-discuss ko na po yan kanina. So meron pong pagkakataon, pagka nag-access po kayo dyan sa atin pong version 3, meron pong magpa-pop up na redirection. And then basa-basahin lang po na meron po kayong kailangan i-click nyo po. Click here, H-E-R-E. Para po mapunta po kayo sa login page. Ayan, so wag magpapanik dahil po hindi ibig sabihin lumabas yun at hindi lumabas si login page, hindi ka na maka-access. Dahil po, yun lang po para meron po kayong i-click. Click here po. Yung here ang i-click natin para po mapunta kayo sa login page. And then po, once po na-click here nyo na po, ayan, di ba? So, hindi po agad-agad minsan pupunta sa login page. Ayan. So, makikita nyo po yung atin pong online shop. Ayan. So, magtataka kayo bakit maraming produktong makikita ka, di ba? So, ang gagawin lang po natin, makikita po, meron po yung 3 dot. Ayan. So, makikita mo yan, di ba? So, i-click lang po natin yan and then may makikita ka dong log in or sign in yata if I may not mistaken. So, click po natin yan, magpo-proceed ka na sa login page. Ayan. So, hindi ko yun medyo na-take note. Pagka nakita ko yun, i-update ko ang aking presentation. Ayan, di ba? So ayan, after mo mag-login, so na-type mo na si username and password, di ba? So wag ka mo nang masyadong excited to transact, ayan, di ba? So though activated na naman ang ating account is meron po tayong kailangan pang i-KYC or ipa-approve dahil since we are dealing with money and remittances and we are under BSP or Bangko Sentral Regulation. So kailangan po nating mag-approve ng ating pong ID at selfie with ID. So kailangan unang-una kilalanin po tayo ng ating system, di ba? So ang gagawin po natin once login po, go to the remittance, send or payout section of the mobile application of your system and upload your valid ID and selfie with ID for KYC approval. So ano nga ba yung KYC? It means know your customer, di ba? So ano ba yon? Ito makikita nyo na malinaw ang atin pong mga list of digitized ID na talagang valid and approved and accepted po sa atin pong system. Ayan, di ba? So yan po, so once po, either way, it can be a send or payout. Click po natin yan. So magpa-pop up po ang another page for you to upload po yung atin pong valid ID and selfie with ID. Ayan. So once po na-submit natin yan, magpa-pop up po yung pong itong pong pending na page. Ayan, so makikita nyo pending, di ba? So i-screenshot po natin yan dahil po may use po yung atin pong screenshot. Ayan, di ba? Then afterwards po, after mo na-upload mo na ang yung ID and selfie with ID, proceed po tayo sa ating pong browser. Ayan. So dahil ang kailangan naman natin i-upload is yung pong video, selfie with ID, dito po sa URL na to, yung unify.ph/KYC. Ayan. So kung ano po yung nakikita natin dyan, yan po yung ating itatype. Ayan, di ba? Pero po hindi basta-basta to dahil po may mga criteria. So ito po yung ating criteria para po tayo talagang one-time, big-time approved na ni CSR, hindi pa ulit-ulit. So kailangang i-follow po natin itong mga criteria na to. So first, it should be a 15 seconds video only. Ayan. So number 2, details on the ID should be visible in the video. Ayan, di ba? So kailangan visible yan.
So much better hindi magpa-video ka sa isa pang sa kasamahan mo sa bahay, di ba? So kung medyo kung hindi ka ganun ka-expert in doing video selfie, so maganda, might as well ask help po. So, and then, bring the ID to focus for 5 seconds. Ayan, di ba? So, kailangan ilalapit po ang ID. So, dapat visible. So, 5 seconds visible, all the details. Ayan. And then, once okay na at save, then submit po natin ang itong video selfie file sa atin pong URL na https://unify.ph/kyc. Ayan, di ba? So ako po, naging practice ko na since may mga napa-aprobahan na naman akong video, so pinapasa ko po yan sa akin pong mga bagong franchisee para po yun na po mismo ang kanilang susundan, di ba? So since approved na yan, i-follow na lang po natin yan dahil po pag talagang finalo natin po yung nakalaman po ng video na yon is talagang hindi na po tayo paulit-ulit na magpapa-approve po kay CSR. Ayan, di ba? So, pag nag-access din po tayo nitong URL na to is medyo, since meron po itong timeout. Ayan, di ba? So, medyo bilis-bilisan din natin pero make sure mabilis pero tama po yung mga information na atin pong tinatype. Ayan, di ba? So dahil po kung hindi, ayan, 'di ba? Kagaya ka ni Ma'am Daisy na naiinip, 'di ba? So tatagal po 'yan pag kung medyo hindi tayo mabilis at tama ang mga information na atin pong ilalagay, 'di ba? Ayan. So once po everything is done, ayan, so pagka na-submit na po natin 'yan, ayan, magpa-pop up po ang another page. Yan, success na po. Ayan, 'di ba? So the KYC video has been submitted and we have sent you a confirmation email. You may use that email to follow up your ticket. Thank you. Ayan, di ba? So, screenshot din po natin yan dahil importante po yan para po sa approval natin ng ating KYC. And then, yan, right after, nagawa na pa natin yung atin pong uploading ng ID, selfie with ID and video, punta po tayo sa online support ticket. Ayan, di ba? So, for your ID verification. So, once po nakapunta na tayo dyan, ayan po ang atin po magiging message kay CSR. Ayan. So, ito po, sample lang naman po yan. So, pwede po itong English, Taglish, Tagalog. Ayan, di ba? So, basta be polite lang po dahil po tayo po syempre para po medyo talagang bigyang pansin po tayo ni CSR sa mga concern po natin. So hindi lang po, ito po ang first and foremost concern natin kay CSR, di ba? So since magiging best friend natin si CSR, so kailangan po each and every concern or ticket po or online support ticket po na gagawin natin is maging maging respectful po tayo, maging maayos po yung ating nilalagay na message. Ayan, di ba? So, though marami pong queue pa, may mga pila po yan. So, kailangan pong magpasensya sa kung hindi po agad-agad nasasagot. So, ang pagpa-follow up, maging maayos po ang atin pong pag-follow up din po kay CSR. Ayan, di ba? So, ito po, good day. Please approve ID verification as new franchisee for version 1. Then video of selfie with ID already uploaded to https://unify.ph/kyc. Then i-specify po natin yung ating reg code and account name and then thank you. Ayan, di ba? So wag nating kalimutang magpasalamat. Ayan, di ba? So ako po, talagang nilalagay ko na ini-emphasize ko po video of selfie with ID already uploaded. Ayan, di ba? So dahil po before nung ako po ay bago-bago, yan, pa isa-isa po. Yung una po, ID with selfie with ID muna ang aking nilagay. So hindi po agad na aprobahan yan. Nag-message na naman si CSR.
sinabi niya, please upload your video of selfie with ID. Ayan, di ba? So ako po ngayon natuto na. Talagang lalahat-lahatin ko na sa una pa lang na message ko kay CSR. So yung kanina po, di ba sinabi ko sa inyo, may dalawa po tayong sinabi kong screenshot nyo. Ayan, so yun po yung ilalagay natin sa ating pong online support. Ayan, di ba? So ito po, ipakikilala ko po yung parts po ng online support, di ba? So ito po, kanina nasabi ko, saan ba na natin ma-access si online support? Ayan, so pwede po natin yung ma-access sa atin pong mobile application, di ba? So ayan po yung kulay red dyan. Basang-basa naman, online support. So pwede rin natin yung ma-access kay web tool, di ba? So sa ating pong browser. I-type lang natin. So ito po ay ma-access natin only sa ating pong version 1. Web tool URL. So once po na-type na natin, secure.unified.ph at nag-pop-up na po yung login page. Ayan, makikita po rin natin yan in red writing, online support. Ayan, di ba? So once kung sakaling ikaw ay nakapag-login na at nasa loob ka na ng iyong system, so ayan, pwede mo pa rin namang ma-access ang ating online support. Ayan, so sa bandang kaliwa, baba, ayan, basang-basa, online support. So medyo po kung ikaw ay bago, so each and every link po na makikita mo sa iyong loob ng iyong system, ayan, click lang yan dahil wala pa yung bayad, di ba? So once kung sakali pong wala ka pang pondo, so feel free to do sample transactions, di ba? So maigi na yung magsasample muna tayo, tignan natin kung ano yung mga informations needed for each and every transaction po para po at least ay alam na natin kung talaga po tayo magkakaroon ng actual transaction. Ayan, di ba? So ayan po, once po na-click na natin si online support, ayan ang magpa-pop up. Ayan, di ba? So meron po yung create ticket and then view existing ticket. Ayan, di ba? So in case po pala, hindi mo siya in-access through the login page po, through the mobile app. Ayan, so punta ka ng browser, pwede rin pala yun. Ito, type mo sa browser sa, dun po sa Titan, di ba? Sa address location na support.unified.ph. Ayan, so mapupunta ka rin dyan sa page na yan. Create a ticket and then you may view existing ticket. So ano nga po ba yung create a ticket? So ito po yung ating pupuntahan once po tayo ay first time pong gagawa ng atin pong concern kay CSR. Ayan, di ba? So doon po natin lahat ilalagay po ang atin pong mga hinaing kay customer support. Ayan. So yun namang view existing ticket, ito po yung pupuntahan naman natin, taking note of yung pong ating ma-generate na reference ID number para po tignan naman na ang atin pong status ng atin pong online support. Ayan, di ba? So once po, ayan, so i-click natin yung ating create a ticket, ayan, di ba? Dahil po tayo ay gagawa po ng online support kay CSR para po sa atin pong KYC approval, di ba? So once na-click mo yung create a ticket na yan, di ba? Magpapapa po yan. Ito po yung loob ng atin pong online support. Ayan. So fill up lang po yan. Fill in the blanks. Ayan, yung ating personal information. Ayan. And then yung ating category, di ba? So it depende na po yan. Lahat-lahat na yan na makikita mo diyan kung ano ang concern mo sa iyong online support. So it might be activation of account. So yan po ang aking pinipili pag ako po ay nagpapa-KYC approval. So pag ticketing naman, meron po diyang ticketing. Pag e-cash to e-cash, meron din naman. So pipili lang po tayo dyan kung ano po yung ating pong transaction category. And then po, meron pong dyan priority. Ayan, so lagay lang po natin dyan lagi high. Ayan, di ba? So para po talagang mawindang si CSR sa atin pong online support. Ayan, and then type po natin click account owner. Ayan, so ilagay po natin dyan account owner. Tayo po yon. And then i-type po natin yung ating registration code. And then yung atin pong concern. So doon na po tayo magta-type. Ayan. Then yung po dito may mga attach yung pong transaction picture. So dyan po natin i-attach po yung pong any
any documents, any file na magsusupport po sa atin pong concern. Ayan. So since ang ginagawa po natin, yung pong pagpapa-KYC approval, yung kanina pong sinabi ko sa inyo na screenshot nyo, yung pong merong ID and selfie with ID na nakalagay pending. So i-attach po natin dyan. And then pati po yung success na natanggap natin, na in-screenshot din po natin nung nag-upload po tayo ng video selfie. Ayan. So, dyan po natin i-attach yun para po ma-support po yung atin pong KYC approval po kay CSR, di ba? So hindi na po siya magtatanong pa. So minsan po hindi po magpo-proceed 'yan dahil po titignan niyo po 'yan, may magre-red po diyan sa may portion ng mag-a-attach ka ng picture. So tignan niyo po kung ano po yung magiging message sa inyo na sa online support. So it might be malaki po yung data or size po ng iyong picture. So i-resize po natin yan. Or it might be hindi po yun yung allowed na tawag dito yung dapat po kasi is JPG file, hindi po JPEG. So kailangan po, kung hindi po tatanggapin, screenshot lang po natin yung ating picture, and then yung po, pag na-screenshot, yung screenshot na pong yun ang atin pong i-upload dyan. Ayan, di ba? So then after that, makikita nyo po yun, type the scene number. So CAPTCHA po yan. So para malaman na hindi ka robot. So, i-type lang po natin dyan and then click the submit button. Ayan. So, once na-click natin ang submit button, ayan. So, magpapapa po another page. So, dyan po. So, kailangan po nating i-take note. Yan, very important po dahil dyan po makikita po natin yung pong ma-generate nating online support ticket. Ayan. So, yung po reference ID ang tawag po dyan. So, combination po yan ng letters and numbers, di ba? So, i-take note in consideration po natin yan dahil yan po ang gagamitin natin para po i-follow up ang atin pong concern kay CSR. Ayan, di ba? So, ang synonym po ng ating pong reference ID. So, minsan po, magtataka ka, sabihin ni sponsor, ibigay mo nga sa akin ang ticket number ng iyong online support para tulungan kitang i-follow up kay CSR. Ayan, di ba? So, pag sinabi niyan ticket number, walang iba po. Yung po yung ating reference ID number. Ayan, di ba? So ayan po, di ba naka-generate na tayo. So in case po medyo gusto na nating malaman ang status ng ating pong online support. Ayan, so i-click lang po natin yung view existing ticket. Ayan, di ba? So once na view natin 'yan, ilalagay po natin, i-type po natin 'yan yung ating pong ticket number or reference ID number. So, ayan po. And then, click po yung ating yung view reference. So, ayan. Pag na-click na po natin yung view reference, ayan, mag-pop up na rin po yung ating pong ticket, online support system. So, dyan po, basahin lang po. Baka po may mga kinihingi pa pong ibang information si CSR or medyo po may mga iba pa po siyang documents na kailangan nyo pong i-upload or baguhin po sa ginawa nyo po. So, ibasahin, i-follow, and then mag-intay po uli ng status. Ayan, di ba po? So, going back po, dito po sa atin pong may view reference number. So, in case po nakalimutan mo ang iyong reference ID number, so meron naman po yung pagkakataon. Meron pong solusyon dyan. Ayan, makikita nyo po dyan, forgot reference ID number. Ayan, so i-click nyo lang po yan, and then meron po magpa-pop up sa inyong email, kung ano po, just follow the instruction. Ganun po. Basahin niyo lang po para po ma-retrieve niyo po yung nakalimutang reference ID number. Ayan, di ba? And then, ayan po. So, after po niyan, so another way of communicating with CSR is yung pong Gomigo. Ayan. So, pag naka-generate na po tayo niyan, so message CSR via Gomigo to heads up
indicating the ticket number or the generated reference number from the online support. Ayan. So ito po. Si Gomigo po is kung wala ka niyan is downloadable din po yan sa Play Store. Ayan, di ba? So yan po yung ating ida-download. So once po na-download natin yan, magkakaroon na naman po tayo ng ganyang icon. Ayan. So yan po yung ating i-click sa ating pong cellphone each and every time po na i-access natin si Gomigo. So once na-click na po natin yan, ayan, so makikita na po natin yung loob ng Gomigo. So mag-friend request po tayo kay CSR. Yan po ang si CSR, di ba? So yan po yung ating siya po yung ating i-message para po tayo po ay ma-heads up po yung ating pong concern. Ayan, di ba po? So marami pong para po itong messenger, ayan, di ba? So wag po tayong magme-message sa main page, ayan, di ba? Dahil po hindi po yan makikita ni CSR. Kailangan PM natin si CSR, ayan. So kagaya niya, makikita nyo, nag-message ako. Good morning, ayan, di ba? Please approve request for ticket number. Ayan, sinabi ko yung ticket number na yan dahil yan po ang magiging reference ni CSR para i-check ang atin pong concern. Ayan, di ba? And of course, yung brief description po ng atin pong concern. Ayan. So ayan po, then after that, na aprubahan na po ang ating KYC sa atin pong version 1, proceed na po tayo sa atin pong version 3. Ayan, di ba po? So, wag po muna tayong excited na mag-transact. 100% po i-activate po natin ang ating system. So actually po, ito pong KYC approval and POB approval is para po sa atin pong remittance section. Ayan, di ba? So excluding po ang remittance, pwede naman po tayo talagang makapag-transact na sa ating system. Ayan. So everything po is activated na, excluding po yung remittance dahil nga po kailangan po nating magpa-KYC approval. Ayan, di ba? Pero po as a new franchisee, di ba? So dapat po kailangan mo po nating aralin po ang ating pong system bago po tayo mag-transact, di ba? So attend muna po tayo ng training. So dahil po the more trainings, more earnings po will follow, di ba? And isa pa po diyan is maiiwasan po natin ang magkamali, di ba? So dito po sa ating system, dahil po sa noon po is napakarami po ng mga nagkakamali. Bakit? Dahil po hindi po sila nag-training. At marami rin po ang hindi kumita. Ayan, di ba? Bakit? Dahil hindi rin sila nag-training, di ba? So yung po, the key to success and earning is the training. Ayan, di ba? So lahat naman po yan, kahit hindi man unified ang iyong negosyo. Di ba? So kahit na anong klaseng business, kailangang aralin. Or else hindi mo alam kung paano patakbuhin, di ba? Kung iaasa mo sa ibang tao, so alam ng iyong tauhan kung paano patakbuhin. Ikaw tatakbo ang iyong negosyo dahil meron kang katiwala na mas alam ang iyong negosyo. Ayan, di ba? So dito po sa Unified, lahat po ng mga training is readily available. So one click away lang po 'yan. Then going back, ayan, so i-access natin ang ating version 3 para po sa atin pong KYC and POB approval. So, ayan, online.unified.ph. Ayan. So, magpa-pop up po dyan yung isang page kung saan po tayo po ay mag-fill up ng ating pong personal information. So, since ikaw naman si franchisee, alam mo yan. So, fill in the blanks lang po yan. So, once na kumpleto mo yan, ayan, so, magkakaroon po ng check. So actually magpa-pop up po ang atin pong aim dyan sa atin pong version 3 ay magkaroon po ng 5 check. Ayan, di ba? So once po na fill up natin yung ating personal information, 3 agad ang check mo dahil verified na ang iyong email, verified ka na, and then verified pa ang iyong mobile application. Ayan, di ba? Mobile verification. So after nyan, na-check na yan. So proceed tayo kay ID verification. So very easy lang naman yan. Dahil yung pina-approve mong ID kay version 1 ay pwede na po nating i-upload ulit dito po sa ating pong version 3. So it means na aprubahan na yan kay version 1. I-upload mo na lang kay version 3. So and then
i-upload po natin ng maayos. Ayan, makikita nyo po yung sample. Ayan, di ba? So it should be clear. Clear ID, valid ID, pati po yung hawak na ID visible po. At talagang pogi dapat at maganda ang itsura, di ba? So kita mo pogi yung aking sample, di ba? Then, ayan. So, click natin si ID verification. Upload lang natin yan. And then, intay po tayo ng pagpa-approve. Ayan. So, wag po agad-agad tayo medyo excited na ipa-upload ang ating POB verification. Dahil hindi mo yan ma-access. Yan, di ba? So, ID muna tayo. So, ayan po. And then, after that, ulitin po natin, gawa ulit tayo ng online support ticket. So, actually naman, pwede namang ma-aprubahan naman yan ating mga KYC without the online support, di ba? So, pero kung ikaw ay medyo nagmamadali, ayaw mong mag-intay agad-agad, gusto mong mapa-verify, so mag-online support ka, di ba? So, ayan po. Same thing na ginawa mo kay version 1, online support ticket, and then mag-message ka. And then after that, mag-gomigo ka. Ayan, di ba? So same procedure lang po yan. And then after po, tayo po ay okay na, aprobado ng ating KYC. Ayan, doon na to. Doon na po ang time na magpo-proceed po tayo kay POB. Ayan, so click natin yung POB verification. So malalaman natin pala na approve ang ating ID verification once na nagkaroon na yan ng check. Ayan, di ba? Nakita mo may check na. So ayan, then proceed tayo kay POB na. So ito po, make sure po na ang ating pong account name, pag ang ating pong proof of POB means proof of billing. Ayan, di ba? So i-upload po natin yan kay version 3. Then make sure that the account name in the billing is under your name and has the same address registered in the system. Make an online support for faster approval. Ayan, di ba? In case franchisee cannot provide POB under his name, he provide an authorization letter from the bill owner with ID and upload a copy in the system as well. Ayan, di ba? So sa POB, may access po tayo na mag-upload po more than one po na documents or na picture. Ayan, di ba? So in case po, nasa pangalan mo naman ang POB mo, so one document lang. Pero po kung hindi nakapangalan sa'yo, so ayan po, kailangan ng authorization at ID po ng biller owner together with the billing statement. So ayan po. So kailangan each and every upload po na gagawin natin is clear, visible lahat ng mga detalye para po tayo ay maaprubahan agad. Ayan, matatapos na. Thank you Lord, matatapos na ako. Ayan. So ito po, next is that training. Diba? Kanina ko pa ine-emphasize. So para kumita, mag-training. Ayan. So nag-fill up ka ng application form. It can be online or offline, yung actual application form natin. So makikita mo dyan, baka hindi ka nagbasa. May disclaimer po tayo doon, mga kapatid. Ayan. So ito po ang nilalaman ng disclaimer kung hindi mo binasa. Dahil excited ka na mag-fill up ng application form. Ayan, di ba? So ito po ang nilalaman ng ating disclaimer. The company provides scheduled trainings, orientation, and demos for new dealers. We highly recommend that the new dealer member shall see to it that she had attended this training first before offering the services to anyone. Ayan. Failure to do shall not render the company liable for any misuse and misrepresentation of the unified products and services. Ayan, di ba? The UPS Global Pinoy package is to be used as a personal or home-based business only. Any plan to upgrade shall be subject to company accreditation first. Please communicate with your immediate sponsor. Ayan, di ba? So, nag-sign ka dyan or nag-agree. Kung hindi ka man literal na nag-sign, pero nag-click ka to agree. Ayan, di ba? So, kailangan po natin talaga ng mga trainings. And each and every training po, ayan, nakikita, maliwanag, naka-schedule. Ayan, di ba? So, mapalad tayo dahil noon, yung mga ating pong mga naunang mga franchisee, talagang rigid 21 days. Talagang physical na pumupunta po sila sa office. Ayan, di ba? So, kahit sang lupalop ka man ng Pilipinas or Metro Manila or probinsya, ayan, basta accessible ng bus. Ayan, yan, si Ma'am Nori, tiga Batangas, pero chinaga na magpunta po
sa office ng 21 days para po mag-training. Ayan, di ba? So dahil chinaga ni Ma'am Nori yan, 21 days, kita naman ang resulta. Di ba? Isa po siyang top earner ngayon, di ba? So isa pa yan ang atin pong mga mentor din, si Ma'am Flormin and Sir Romel, di ba? Sila po ay mga tiga Davao. Ayan, di ba? So Davao yan. Lumuwas ng Maynila para mag-training at talagang i-share at i-train po ang kapwa nila mga na-sponsoran. So, di ba? So, for each and every training makikita naman po is talagang nagkakaroon po ng resulta. So, ayan po. Ngayon, tayo ay mga COVID babies, di ba? So, hindi na po kinokonduct ang training po sa ating office. So, mapalad tayo dahil po ito po ay ma-access natin online na lang, di ba? One click away, di ba? So, antabayanan na lang natin ang mga links na ipapasa po sa inyo ng inyong mga sponsor, di ba? So, ikaw na lang ang kulang, di ba? I-click-click mo na lang yan, di ba? So kung ikaw po ay may ginagawa dyan sa mga scheduled trainings na yan, okay lang, gawin mo pa rin, di ba? Pero i-click mo muna, di ba? Gawin natin yung mga ginagawa po ng ating mga nanay noon, mga lola, na habang naglalaba, di ba, nakikinig sila ng radyo, mga drama. So ngayon po, hindi drama ang ating pakikinggan, di ba? Kundi mga trainings, yan, di ba? So kahit medyo for sure hindi mo yan ma-absorb lahat. Pero imposible naman na kahit isang salita ay wala kang matandaan, di ba? Wala kang matutunan. So kaya tiyagain lang po natin yan, hindi po dahilan busy ka. Dahil po busy rin ang ating mga magulang sa paglalaba, pero natatapos nila ang drama kahit po sila ay naglalaba, di ba? Ayan. So ayan po, makikita nyo po sa kanan, ayan po ang ating pong Unified Elite Club card. Ayan, so ayan po ang ating guide na talaga pong nagte-training tayo, di ba? So ayan po, sa bawat training po ay noon po ay pinapipirmahan yan in physical po ng mga ating pong franchisee sa mga trainers. Ayan. So tayo po ay kailangan ding makakomply dyan, di ba? So para po talagang mastery of the business. Ayan, at makikita mo po dyan, take note, to be part of Unified Elite Club, you must complete all trainings above and create at least 20 pairs of your organization. Ayan, di ba? Though hindi ka man makakomplete muna for the meantime ng 20 pairs ng iyong sa iyong organization, ay kailangan makumpleto mo ang mga trainings na yan. Ayan, di ba makikita? ONE, 2, ayan po, ONE, ayan, product demo, DOT, USAP, special training, and then body and soul, team building. Ayan, di ba? So ano nga ba yung mga pinagsasabi kong ONE, 2, DOT, USAP? Ayan, ito po ang mga ibig sabihin yan, di ba? So trainings required for every franchisee to master the business. Ayan. ONE, orientation for new entrepreneur. Ayan. So ayan po yung ating kaninang inatandan, di ba? Nung ikaw ay nag-how at details please, binigyan ka ng link. So yun na po yun, nag-training ka na, di ba? Pero once ikaw ay nag-franchise, huwag ka hihinto sa iisang ONE lang, di ba? So kailangan, dahil excited ka nun, hindi mo masyadong take into details yung mga talagang kitaan portion ng ating pong system. Baka na-miss mo yon. So kailangan mag-attend ka po at least lahat po yan ng 5. Di ba? Limang beses. Dahil po, bakit nga ba 5 beses? Dahil po, each and every speaker po ay meron pong kanya-kanyang way of delivering the trainings, di ba? So may mga side comments po yan na from that side comments is matututo ka, di ba? So ayan po. So then yung 2, technical web tool orientation. Ayan, di ba? So kagaya na itong ginagawa ko, nag-2 ako. So hindi po dito natatapos yan. Marami pa pong mga series of 2 na gagawin ka. So maraming 2, di ba? So talagang kailangan po natin yan. Ito po ay yung tungkol po sa ating pong system. And then DOT, yan naman po, Dealers Optimization Training. Ayan. So ikaw po ay isang dealer na ni Unified. Ayan, di ba? So nagbayad tayo ng 100%
Pero kailangan po nating i-optimize naman o i-maximize natin ang lahat po ng kitaan kay Unify, di ba po? Though sinabi nga it's optional but not required yung pong 80%. Pero ikaw, nasa sayo na yan. 100% na binayad mo, bakit naman hindi 100% mong i-maximize ang income potential na pwede nating makuha kay Unify, di ba? So ang yung namang optional but not required naman totoo naman noon pa man ginagawa mo na 'yan. So may mga pagkakataong ikaw ay nanood ng sine, kumain sa magagandang restaurant, 'di ba? Ni-recommend mo yung mga bagay-bagay na 'yan, 'di ba? Kumita ka ba? Hindi. Nag-share ka rin ng mga posts, yung mga posting sa Facebook, yung mga mga quotations, 'di ba? Yung mga hugot lines na 'yan. Kumita ka ba? Hindi, 'di ba? Once ikaw ay nag-post ngayon ng mga tungkol ng mga successful transactions mo kay Unify, 'di ba? So may nag-house sa iyo, may nag-details fee, syempre may mga maiinggit diyan, nakita ang ganda ng negosyo. So may nag-how, bakit hindi mo pansinin at sagutin, 'di ba? Pasahan mo lang ng link, ayo. So pag nakapasa ng link, so kami na po ang bahalang magpaliwanag. Ayan, 'di ba? So yung po yun, i-maximize natin whatever income potential po na meron tayo dito sa ating business. Dahil sayang naman, di ba? Hindi naman tayo binigyan ng 50% discount ni Unify para po yung system lang ang atin pong i-access, di ba? So, but anyway, it's up to you. Puhunan mo yan, business mo yan, di ba? Suggestion lang naman. And then, USAP, ayan. So, Unified Skills Assessment Program. Ayan, since kung ikaw po ay nagising na talagang maganda naman pala ang kitaan dito kay Unified. Ayan, so tayo po ay tutulungan ni company para po magkaroon po tayo ng mga skills. Ayan, para po tayo ay makapag-share naman ng business. Ayan, di ba? So, hindi lang po technical web tool or technical side po ang ituturo sa atin ni company. Pati po yung mga marketing strategies, ayan, so ituturo rin po sa atin yan, di ba? So another one, yung pong PDE, ano nga ba yan? So product demo, ayan, to tell you, meron din pong mga produkto ang atin pong system, ayan, di ba? So hindi lang services ang meron, kundi products as well, ayan. So malalaman mo yan sa mga each and every product demo na ibibigay po ng mga trainings. Ayan, di ba? So, kailangan alamin natin yan dahil may kitaan din dyan, di ba? And then, special trainings. Ayan, so magandang mga trainings po yan. So, kasama po dyan yung mga inspiration na trainings po ng ating po mga successful franchisee po. Ayan, di ba? So, may inspire tayo sa kanilang mga success stories and of course, yung mga kanilang mga marketing strategies na talagang kanilang ginawa kung bakit ba sila kumita, di ba? And then, ito po yung body and soul team building. Ayan. So, ako po mismo, hindi pa nakaka-attend yan. Pero sabi ng aking pong mga sponsor, once ikaw ay naka-attend yan, ayan, next day, may pay-in ka na. Ayan, di ba? So, talagang looking forward for this body and soul team building. Ayan, at kung ikaw ay talagang sinipag, ayan, di ba? At na-attendan mo ang 5 trainings ng nabanggit ko, di ba? So, congratulations. Ayan, di ba? Tignan mo si Sir Romel, ang sipag, lahat kompleto, Ricardo, ang kanyang mga training. So, makikita mo naman, asa na ba si Sir Romel ngayon? Isa po siya ngayon top earner. Talaga pong, and far achiever, di ba? So, ayan po ang nagiging resulta ng nag-training kay Unified. Nalaman ng negosyo, hindi lang po ang system, kundi pati po ang other ways of earning, di ba? And then, ayan, so kanina ko pa sinasabi, mag-training. Saan nga ba makukuha si training dahil hindi naman available sa office? Ayan, so wag kang mag-alala. Ayan po. Makikita mo ang training dito. Ayan, so i-like mo lang yan. I-type mo. I-search mo sa FB, Unified Products and Services, Inc. official page. So, dyan mo makikita yung mga URTB live videos, FB live, na pwede mong mag-join ka lang dahil from that join, matututo ka, di ba? And then, ayan po, sa atin pong system, ayan, so yung mga hindi pa nakakaalam, i-type mo lang sa browser yung atin pong version 1, secure.unified.ph, yan, ma-access mo, may FAQ po dyan, di ba? So,
click mo lang yan. Marami kang matututunan dyan. Basa-basa lang. And then, ayan po, once ikaw po ay naging part na ng atin pong grupo, ayan, ikaw po din ay isang part ng isang napakagandang big group. Ang tawag po sa atin ay Titans Group. And then from there, meron po tayong mga subgroup. At ang atin pong subgroup ay tinatawag pong Conquerors. Ayan, di ba? So mag-member po tayo dyan sa atin pong Titans page, group page. Diyan po yung atin pong mga kapwa franchisee nag-upload po ng kanilang mga success videos, tutorials, mga files. Ayan, di ba po? So, click mo lang yan. So, yung mga recorded trainings po natin, makikita din dyan. And then, yung mga important files, ayan, makikita din. And then, meron din po tayong page din po ng atin pong Conquerors diyan. So, i-type mo lang dyan, Conquerors. Ayan, magpa-pop up na po ang ating pong official page po ng ating sariling grupo. So, apart from that, meron din po tayong GC ng ating pong Conquerors member. Ayan. So, dyan po, ang tabayanan nyo ang mga link. Ayan, may tumatawag sa akin. Sir Jimmy, pakisagot. So, ayan po, i-ano po nyo yung ating Conquerors GC. I-type lang po, dyan po ipapadala ni Upline ang atin pong mga links sa atin pong mga trainings. Ayan, di ba? So, ayan po, pwede rin nating ma-access ang mga trainings sa Zoom. Ayan, di ba? So, from the Zoom po, ayan po, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nakakapag-training tayo sa Zoom. Hello po. Ayan, so ayan po, another way of training is yung pong via YouTube. Ayan, so i-type lang po natin yung ating pong mga gustong malaman. I-type muna po natin sa search box ng YouTube, Unified. Ayan, so i-type po natin Unified. After that, Unified, and then yung gusto nating malaman. Unified Meralco, Unified Western Union. Ayan, di ba? So, once po nakapanood kayo ng mga videos, ayan, so kung nagustuhan nyo dyan, i-like, share, and subscribe, di ba? Para po makita nyo yung mga upcoming videos niyan. Ayan, di ba? So, ayan, makikita mo si Ma'am Flormin, may video. Ayan. Yours truly, may video din na po ako. And then, ang atin pong top earner, grad upline na si Sir PB Pabros. Ayan. Mga marketing strategies naman ang mostly na kanyang mga videos yan. Ayan, si Ma'am Junea. Ayan, from a different group po yan. So, marami rin po siyang mga shared videos dyan. Ayan. So, for sure po, ayan, marami pa tayong mga franchises na may mga video tutorials dyan. Pili-pili ka lang ng mga video kung saan ay maaari kang matuto. Ayan. So with that, ayan po, bago tayo magtapos, ayan, another quote po para sa inyo. If you are not willing to learn, no one can help you. Ayan, di ba? If you are determined to learn, no one can stop you. Ayan, di ba? All the means and ways po para po matuto ay ibibigay po sa inyo ni Upline, di ba? So it's your effort to click and join, di ba? Di ba? So ayan po, once again, salamat po. And congratulations for this training at inyo pong tinapos. Again, I am Angela Agapito, your technical web tool speaker for today. Thank you. Bye. Sabi, ang lupit. Ayan po, thank you po. Nawala. Ayan, nawala na po sila, ma'am eh. Ayan, oo nga eh. Kasi napakahaba na over ano na sila siguro. Baka hindi pa nag-lunch yun. Sa bagay, 2 p.m. na. Yun Ayan, kasi anyway, si Sir Dennis. Ayan, Sir Dennis. Pag meron ka ng mga grupo, di ba? Yun ang gagawin mo. Hindi lang naman yan dahil nakapag-KYC ka na. Yan ang mga dapat mong tandaan na gagawin mo sa iyong magiging grupo. Di ba? Yes, ma'am. tinuturuan na nga ni Sir Dennis yung yung asawa niya eh. Di ba? At Oo least, nga. yan. Oh. Tama. So but anyway, thank you. Mamaya naman ulit para makapagpahinga naman. Yung ano mo, Kasi, si Richelle. kausapin mo na lang si ma'am. Si ma'am, magbabayad na yon si ma'am konti na lang yan. Mag-ano yata babayad na. Kachat na yata ni Ma'am Flormin. Ayun na nga binigay ko nga yung account Nakatulog ma'am eh. Ako nagbigay siya Ay, si Sir Jimmy. Tawagan, sige. Tawagan mo na lang siya. Oo. Thank you po sa lahat. See you again, 7 p.m. Thank you po sa lahat. Thank you Ma'am Marilyn. Thank you po sa lahat.
Thank you, thank you, thank you. Thank you, Sir Dinis. Thanks.